KBP, oras. Oras. Ako ba yun? Ikaw yun. Sa 6:05 na ho ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Dumarami po ang humihirit para ipagpaliban ang pagtataas ng premium rate ng PhilHealth sa harap ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. At mismong si Health Secretary Ted Herbosa ng PhilHealth, siya ho kasi ang chairman ng PhilHealth Board, ang humiling kay Pangulong Bongbong Marcos na ipagpaliban muna ang naka-schedule na dagdag kontribusyon ngayong buwan. Sa tingin po ni Secretary Herbosa, hindi makakaapekto ang suspensyon sa mandato ng PhilHealth para ipagpatuloy ang pagbibigay ng serbisyo at benepisyo sa mga miyembro nito. Bilang tugon, sinabi ho ng Presidential Communications Office na pinag-aaralan na ni Pangulong Bongbong Marcos naman ang hirit ng DOH at ECOP na huwag munang ipatupad ang 5% premium contribution hike ng ahensya na itinatadhana naman sa ilalim po ng Universal Healthcare Law. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. At sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako si Henry Uri. Uy! Si Chairman of the Board. Kasama po natin ngayon. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Inyo bang dinaramdam ang lamig ng panahon? Ang lamig ngayon, partner Henry. Oo, para tayo. Lumabas ka na ba? Lumabas ka ba kanina ng istasyon? Oo, akala ko nasa Calgary ako. Calgary is in Canada. Aba, napakalamig. Mamaya nga, i-check natin sa Pag-asa. Mamaya pag nakuha na nila, yung mga record. Dahil ako kanina paglabas ko talaga, Henry, alam mo naman ako, parang thermometer ang balat ko. Parang iba tong lamig ngayon. Ako pinagtatawanan ako ng mga gwardiya sa labas. Bakit? May tinda akong ice candy. Hindi raw po. Hindi na raw paglalabanan ngayon yun. Ganon. Pero alam mo bang sa mga malalamig na lugar tulad ng Japan, Japan, Pag-asa ng bayan, sagot sa kahirapan. pati sa Korea, habang pati sa amin, doon sa Amerika. Sa New York. Sa New York. Ang sarap kumain ng ice cream, ang sarap kumain ng sorbetes habang malamig. Ba? Pasisiklaban mo ang mga kano. Hindi lang ang mga kano. Oo. Pati ang mga kana.
Masisiklaban mo na habang sila'y ang lahat ay ginaw na ginaw, ikaw ay kumakain ng sorbete. Ibig sabihin, ka na doon, ka na dito. Para pa lang sa amin yan. Sabay sa inyo. Sa Middle East. Bakit? Ano sa inyo sa Middle East? Gustong-gusto naman ng mga kasama ko ron humigop ng bulalo. Kahit na pagkainit-init. Kahit tag-araw. Ay nako, pero kahit na ganito po ang ating panahon na malamig, pinapainit ng kutakot-takot na mga pangyayari. Tulad ng charter change, ayan, tuloy. Akala ko ba nagkaayos na. Akala ko ba nagkaayos na ang Senado at ang Kongreso, ang Kamara, natigil na muna yung People's Initiative. Matapos yung balitaan mo ba yan? Yung nagkabulyawan sa Malacanang? Oo. Pang-abot, muntik nang magpang-abot itong sina Speaker Martin Romualdez at Senate President Mig Zubiri, nagkaroon ng shouting match dyan sa Malacanang. Alam mo kung sino nag-referee? Sino? Si BBM mismo. May ano ba? May naka-uppercut ba? Buti na lang hindi umabot sa ganong punto, Henry, dahil narinig ng Pangulo, nasa labas ang Pangulo ng doon sa kwartong kung saan nagpanagpo yung dalawa. Nasa labas, narinig. Pumasok. Ano ba ang sabi ni Migs? Ano sabi ni Migs? Akin ang bukid doon. Sa iyo late. Parang ganun ang dating ito nga dahil sa mga pagkilos para sa charter change at matapos nga yung ganong matensyon na tagpo, ang naging resulta ay ang Senado ay mag-i-initiate ng sarili nilang pagkilos para amyendahan ang saligang batas. So talagang they will act as bicameral, hindi pwedeng unilateral. Yun ang gusto siyempre ng Senado. Dahil sa ilalim nung isinusulong na People's Initiative, may dilute talaga Ang term nga doon ni SP Zubiri, parang kinakapon ang Senado. Sabi nga natin, kapag kapon ang pag-uusapan, si Kong Angel ang kailangan niya. Vasectomy pala kailangan itong mga ito. Hindi pala People's Initiative. Ayan, nako po. Pinapainit niyan. Bukod sa charter change, hindi natin namamalayan, nalalapit na rin pala ang eleksyon. Itong susunod itong midterm elections. Sabi ni Chairman Garcia sa aking kagabi, sa Oktubre pala ay filing na agad ng Certificate of Candidacy. Sa Oktubre? Oo. Kita mo. Kanya sabi niya pag nagsabay-sabay ang itong People's Initiative mission namin sa COMELEC matrabaho, kaya tila yung oras baka pagka ang pag-uusapan yung pagsasabay ng dalawa makakapusin sila. Pero may pondo Pero sa pondo hindi kakapusin. Hindi. Oo. Sa panahon, sa oras baka kapusin sila. Pero sa pondo, pinaramdam ba sa'yo ni Chairman na paldo sila? Isipin mo, noon daw nung hearing nila sa Congress, yung pondo akala nila wala na. Akala nila wala doon. Bigla pa lang merong hindi ako nagkakamali 13 billion. 13 billion pala yung pagdating sa BICAM nagkaroon sila ng 13 billion. At specific doon ang siyang nakasulat is for referendum. Yun, talaga. Kaya pasok na pasok itong mangyayaring itong charter change. Ayan na. Naku, ang dami natin. Bukod pa ho sa ang Kongreso ngayon, yung budget para sa taong ito ay kinaladkad na sa Supreme Court. Nag-file po si Congressman Edsel Lagman ng petition sa Supreme Court para mag-issue ng TRO at injunction para ipatigil ang pagpapatupad ng dagdag daw na unprogrammed funds dyan sa 2024 national budget. Kung bakit kasi nga yung unprogrammed na yan, ba't di mag-program fund para hindi? Oo nga, bakit ba may unprogram? Mamaya, lilinawin ho natin yan at alamin natin ang detalye yan sa kabuuan ng palatuntunan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos por dos. Teka muna. Alamin nga muna natin, bakit ba talaga pakiramdam ko? Baka naman pakiramdam ko lang ito. Dahil kaya ako'y naligo ng mainit kanina, paglabas ko ako'y nangiki sa ginaw.
Dito na si Ate Rhea Torres ng Pag-asa. Is it you? Is it Rhea? It's Rhea. Is it me that looking for Rhea? Nandiyan ba si Rhea? Nandiyan na pala. Si Ate Rhea Torres ng Pag-asa. Magandang morning, Rhea. Yes po, magandang morning din po sa inyo. Magandang morning po sa ating mga taga-subaybay. Sa pagiging lagay po ng panahon natin ngayong araw sa ating bansa. Patuloy pa rin po yung epekto ng shear line sa silangang bahagi ng Mindanao. Kaya asahan pa rin po natin hanggang ngayon makakaranas pa rin po ng maulan na panahon sa Caraga, Davao Region at Northern Mindanao. Kaya patuloy pong pinag-iingat yung ating mga kababayan dyan. Posible po yung light to moderate at paminsan-minsan malalakas na mga pag-ulan na posible pong magdala ng mga pagguho ng lupa o mga flash flood. Pero sa ngayon naman ay hindi gaanong kalakasan ang mga ulan doon na nararanasan. Hindi katulad ng mga nakakarang araw. Yes po, tama po. So currently based naman po sa ating latest na datos, yung mga pag-ulan naman po is nasa light, more on light rains. Light rains na lang. Pero pinag-iingat pa rin po kasi regardless po kung light rains po siya, kung tuloy-tuloy naman po yung mga pag-ulan, posible pa rin po yung mga pagbaha. Lalong-lalo na po sa mga low-lying area. Ito ba yung nakikita natin dito sa satellite ngayon na kulay pula? Yung parte nga ng Mindanao, kulay pula Yes po, tama po. So yung shear line po yan, currently ilang araw na din pong nagpapaulan sa Mindanao. Okay. Pero magtatagal ba, Rhea? Hanggang mga kabilang linggo, ganyan pa rin ang sitwasyon? Ay, hopefully hindi po, pero based naman po sa ating pagtaya, possible hanggang bukas, magiging maulan pa rin po. And improving weather conditions naman po pagdating ng Sabado. So hoping na yun po, may mabawas-bawasan na po or matigil na din po yung tuloy-tuloy o malalakas mga pag-ulan sa areas po na yan. Okay. Dito naman sa Luzon, kung saan tayo ay hinihipa ng malamig na hanging amihan, yes, ano bang mga temperature na naitala nyo na dyan ngayon para sa araw na ito? Yes, so yung mga temperatura naman sa ngayong araw, based po sa latest na datos natin. So far yung latest na temperatures po natin is as of 5 a.m. Okay. And so far, dito sa Science Garden, yung lowest temperatures po lowest temperature so far and recorded is nasa 20.1 degrees Celsius. So may kalamigan po talaga. 20.1 ngayon? Yes po, 20.1 for Science Garden. Ito po yan sa Quezon City. And then sa Baguio City naman po, yung lowest temperature is nasa 13.2 degrees Celsius. Although hindi po siya kasing lamig nung I think around January 14. Pero may kalamigan na din po siya kung tutuusin. So, ayan po, most likely nakapatay na po mga aircon natin by that time. Oo nga. Lamig. Ako nga dito Metro Manila, kung 20, tama Henry, kung 20, ang setting ko sa aircon ko 25 lang para tipid sa kuryente. Oo. Ba't di mo papatay ko? Ganun na nga, pinatay ko na. Tapos nung lumabas ako, mas malamig pa rito sa labas Pero Rhea, yung Tugigaraw na nakapagtatala ng matinding init, bakit nakapagtala naman ng matinding lamig? At yun ba'y hanggang ngayon matinding lamig pa rin sa area na yan? Yes po, so far as of 5 a.m. yung temperatura po nila nasa 20 degrees Celsius, so mas malamig po kaysa sa atin ng 0.1 degrees. So, sa ngayon po, yung Tugigaraw po kasi is nasa northern Luzon area. So yun po yung mas unang talagang makakasagap ng malamig na simoy ng hangin. Oo, nauuna sila. Bago dumating sa atin, sila nasagap na nila. Yes po. Okay, Ma'am Rhea, maraming salamat. Maraming salamat din po. Good morning po. Morning, si Rhea Torres ng Pag-asa. At Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Kaya sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao, lalo na sa Caraga and Davao provinces, patuloy po ang pag-iingat. Inaasahan daw po na hanggang weekend pa yung shear line. Pero kaya naman, ngayon ay mga light rains na lamang ang nararamdaman. Hindi katulad nitong mga isang araw. Buhos. Kaya kotakot-takot ang mga kailangang ilikas dyan ngayon dahil sa nangyaring mga pagbaha. Ulang hindi nagmamadali na lang. Hindi na nagmamadali. Parang dilig na lang. Sana nga magtuloy-tuloy na. Oras po natin. Oy, alas 6:21 na ho ng umaga. Bakit? Lumagpas ka yata. Iba pala ang relo ko. Sa relo mo, alas 6. Bakit hindi pala bakit hindi magkasundo itong relo ko at sa relo ninyo? Masyado mo ina-advance. Alas 6:16 po ng umaga. Iyon, ACS Balita. Susunod na.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Ang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Huwebes at 18 ng Enero 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga ACS Balita. PCSO nakapagtala ng record high na 265 million lotto sale sa loob ng isang araw noong birthday ni Kumbatsero, January 16. Multiple entry visa sa Taiwan bukas na sa mga OFW. Netizen, suportado ang pagbati ni Pangulong Bongbong Marcos sa President-elect ng Taiwan. Poultry products mula sa California at Ohio sa USA ban sa Pilipinas. Starbucks, nag-I am sorry. Atras sa bawas discount sa seniors at PWDs. Samantala, 2 patay sa landslide sa Ilocos Sur. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa alam po ni Anthony Taberna, ako po si Henry Uri. Ito po si Jerry Baha at ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating ACS Balita, naitala ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang pinakamataas na kita in a single day sa loob ng 5 taon. Pumalo po sa 265 million ang one-day sales ng PCSO noong January 16, ang pinakamataas simula Oktubre 14 noong 2018 na sumipa sa 1.18 billion ang jackpot prize. Nagsimulang humataw ang lotto sales matapos ilunsad ng PCSO ang kanilang handog pakabog. Handog pakabog Christmas draw noong Disyembre kung kailan itinasa 500 million pesos ang minimum guaranteed prize ng Grand Lotto 655. Itinaas din ang minimum jackpot prize sa Lotto 642 at Mega Lotto 645 sa 100 million pesos bago ang pagtatapos ng nakalipas na taon. Samantala, pinayagan na ng Taiwan ang multiple visa entry sa mga foreign workers kabilang ang mga Pinoy na nagtatrabaho doon. Ayon kay MECO Chairman Bebot Bello, higit sa 150,000 mga OFWs ang pwedeng mag-avail ng multiple entry visa. Sinabi ni Bello na sa pamamagitan ng multiple entry visa, makababiyahe na patungong Taiwan ang isang holder nito kahit ilang beses habang valid ang kanyang visa. Gayon pa man, may paalala naman ang MECO chairman sa mga nagbabakasyong OFW na abisuhan ng kanilang manpower agency 3 linggo o higit pa bagong schedule ng departure para maproseso ang kanilang resident certificate at mabigyan ng multiple entry visa. Alas 6:26 ang ating oras, naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Kinuyog ng netizens ang China at sinuportahan si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbati nito kay Taiwan President-elect Lai Ching-te na itinuturing ng Beijing na paglabag sa One China policy. Maraming netizens ang naglabas ng kanilang saloobin sa inasal ng China at iginiit na wala silang nakitang masama sa ginawang pagbati ng Pangulo ng Pilipinas, Pangulo natin, sa President-elect ng Taiwan.
Tama, ganito rin yung mga natanggap natin kahapon nung tinalakay namin ito ka Henry. Sa YouTube, sa Facebook at sa kung saan-saan pa, puro ganun. Puro ganun nga ang naging reaksyon ng mga kababayan natin na hindi ba, ang sabi nga ng iba hindi ba sila ang nakikialam sa atin? At dapat lamang naman, napaulan na natin ang suporta ang Pangulo. Hindi ba ang China nga ang nangingialam sa atin? Bumati lang tayo, sila itong nagngangalit sa atin at pinipigilan tayong bumati. Although ang hugot naman ng China, yung ating dapat pagkilala doon sa One China policy. Hindi naman nawawala yun Hindi naman nawawala yun. Karamihan sa comments sa Facebook ay suportado ang ipinost ng congratulatory message ni BBM at isang FB user si Eduardo Hausian ang nagpost pa sa comment section ng Philippine News Outlet na baka akala ng incheck na budol ang presidente ng Pilipinas. Sinabi naman ni FB user Eso Chalbiz, what an illusion China has. Is the Philippines a province of China that its government has control over whom she will communicate? Inglesero, Nakadali sila ngayon, nadali sila ni Eso. Nagugat ang reaksyon ng netizens laban sa China nang balaan nito si Marcos na not to play with fire. At ipatawag ang ambassador ng Pilipinas nang ipost ng Pangulo ang kanyang pagbati. Samantala, sa iba pang mga balita, pinagbawal ng Department of Agriculture ang pagpasok sa bansa ng mga buhay na ibon at poultry products mula sa California at Ohio sa Amerika dahil sa bird flu outbreaks. Saklaw po ng kautusan ni DA Secretary Francisco Laurel ang importasyon ng domesticated at wild birds kabilang ang poultry, meat, itlog at iba pang produkto. Alas 6:28 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Nalibing ng buhay ang isang contractor foreman at backhoe driver nito matapos matabunan ng gumuhong lupa mula sa Mount Matingin, Sugpon, Ilocos Sur. Kinilala ng Sugpon Municipal Police Station ang mga biktima na sina Ricardo Bayeng, 59 at Joseph Ramirez, 23. Si Bayeng ay subcontractor ng Nestor General Engineering Construction samantalang si Ramirez ay backhoe operator. Sa paunang investigasyon, abala ang dalawang biktima na naguhukay sa road construction nang biglang magkaroon ng landslide. Ito, ayan pala yung mga picture, Nagkaroon ng landslide at natabunan ang mga ito ng mga bato at lupa. Naisugod pa sa ospital ang mga biktima, ngunit kapwa idineklarang dead on arrival. Samantala, nag-I am sorry ang Starbucks Philippines at binawi na ang paglimita sa discount na binibigay sa mga senior citizen at person with disabilities of PWD. Sa joint hearing ng House Committees on Ways and Means at Senior Citizens, sinabi ni Angela Cole, Operations Director ng Starbucks Philippines, na kaagad nilang inalis ang signage na nag-aanunsyo ng limitadong diskwento sa food item at isang inumin at hindi na ito ipatutupad pa. Ayon kay Senior Citizen Party List Congressman Rodolfo Ordanes, kung hindi binawi ng Starbucks ang limitadong discount sa seniors at PWDs, ay mananawagan siyang i-boycott ang latte. Yung cappuccino. Parang hindi yata kasama. Hindi kasama. Yung latte lang. Latte lang. Si Kong Ompong yan, pag napakabait na tao niya, malumanay na tao, mapainit nila ng ganyan, talaga naman. Sabi ni Kong Ompong, sige kayo, matcha na lang ang inumin ko. Tatamaan talaga kayo. Susunod! Uy, tuloy na nga ba? Tuloy na nga ba ang pagbabalik ng pasukan tuwing Hunyo? Wala na tayong ginawa kundi magbago ng school calendar. Dati ng Hunyo, ginawang Agosto. Ang dahilan noon dahil sa tagulan. Dahil sa bakit daw? Bakit ang pasukan ay panahon ng tagulan? Samantalang pag tagulan hindi makapasok ang mga estudyante. Ngayon ibabalik daw sa tagulan ng pasukan dahil sobrang init naman kapag sa ilalim ng ngayong pinatutupad na school calendar.
Huwag na lang tayong pumasok, basa ang chok. Ayan. Ano ba yan? Sala sa init, sala sa lamig. Pero kung ano yung mapagkakasunduan talaga ng DepEd, base sa kanilang konsultasyon sa mga teachers, mga estudyante at mga magulang. Ayan. Sige, yun ang gagawin natin. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:32. Itang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw ba today, mga kumbatsero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit matcha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:37. Tuloy ang ACS Balita. Pinag-aaralan na ng DepEd na ibalik ang pasukan ng mga estudyante tuwing Hunyo. Higit na 3 taon mula nang ito'y baguhin at iurong sa Agosto ang school opening. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Francis Bringas, bukod sa tapos na ang pandemya, tugon ito ng ahensya para maibsan ang masamang epekto ng tag-init sa mga mag-aaral at mga guro. Samantala, 8 sa bawat 10 Pilipino ang nais makipagtulungan ng Pilipinas sa Amerika kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Parang baliktad. Dapat makipagtulungan ng Amerika sa Pilipinas. Sa Pulse Asia Survey na kinomisyon ng international think tank na Strat-Based Institute, 79% Pinoy ang nais makipagsanib puwersa ang Marcos administration sa US, 43% sa Australia, habang 42% naman sa Japan. Natanggap na ng COMELEC ang inisyal na kopya ng mga lagda ng nakaugnay ng People's Initiative Campaign para sa charter change. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, galing ang mga ito sa 400 syudad at bayan sa Southern Leyte, Samar, Agusan del Norte, Maguindanao del Sur at Manila 3rd District. Parang may galing din sa QC, di ba? Parang may nabanggit din na galing sa Quezon City. Tama ba? Eto, Quezon City, Manila, Mandaue, Cebu, Quezon Province, Laguna and Iloilo. So marami-rami na rin pala ito, ha. 400 cities and municipalities ang naisubmit na raw po ang mga pirma. Yan bang pirmang yan ay malinis? Yan po ang aalamin ng COMELEC, dahil kapag daw yan ay nadumihan ng kwarta, ka Henry, void yung pirma na yan. Pero may paliwanag din ho si COMELEC Chairman George Garcia, kailangan pala kada distrito ay maka 3%. 3%. Otherwise, kung isang distrito ay hindi umabot ng 3%, ay magiging null and void na lahat. Ayun. Bukod sa per district na 3%, kailangan pa ng 12% ng entire voting population. Ayan, titingnan natin yan. Samantala, doble na ho ang buwan ng social pension na matatanggap ng mga indigent senior citizen ngayong taon, ayon sa Department of Social Welfare and Development. Sabi ni DSWD Undersecretary Edo Punay, mula 500 piso noong nakarang taon, magiging 1,000 na ang makukuhang social pension na may 4 na milyong senior citizen ngayong 2024. Alas 6:40 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Plano ng grupong Pesto na magkasa ng bagong transport caravan ngayong buwan kontra PUV Modernization Program. Ayon kay Pisto National President Modi Floranda, makikipag-ugnayan pa sila sa iba't ibang transport group para sa protesta na posibleng isagawa nila sa katapusan ng Enero.
Arangkada na ang makulay na bulak, hindi ho bulaklak ha, bulak o cotton festival sa San Ildefonso, Bulacan sa linggo. Tingnan mo nga naman. Magsisimula ang festival sa pamamagitan ng parada ng street dancers at mga dambuhalang float na pinalamutian na mga gulay at bulaklak na gawa sa bulak. Meron palang ganyan. Bulak. Tagal ko dyan na malagi rin sa San Ildefonso, Bulacan. Hindi ko alam na may ganyan. Baka inilihim sa iyo. Baka bago lang. Ano tawag nila? Bago lang ito, Bulak Festival. Bulak Festival. Kasi doon sa mga hindi siguro mahigit mapag-usapan na rin, yung bulak ay cotton yan eh. Cotton. Tsaka may puno talaga na bulak. Buboy ang tawag sa amin nga niyan. Buboy. Puno ng buboy. Sa bagay, doon sa bukid ko dyan, meron nga, may puno nga ng bulak. Sana hindi pa napulak nung caretaker ni Maring Christie doon. si Mayora Galvez, di ba? Ang mayor doon, sino ba mayor pa ng San Ildefonso? Hindi ko kabisado rin eh. Dati kasi matagal na panahon si Saso Galvez. Mga Galvez pa rin siguro. Alas 6:42 ang ating oras, pinag-aaralan daw po ni Finance Secretary Ralph Recto ang panukalang tax reform. Sa pamamagitan nito ng posibleng pagpapatupad ng carbon tax para madagdagan ang kita ng gobyerno at matugunan ang environmental concerns. Ayon kay Recto, nagpatawag na siya ng isang masusing pag-aaral para sa carbon pricing instruments gaya ng panukala ni dating Secretary Ben Jokno. Mahalagaan niya itong fiscal tool para makamit ang low carbon economy at ma-incorporate ang social and external cost na niugnay sa carbon emissions. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako si Henry Uri. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. RH number 1. Ka-Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. 12 minutes before 7. Kumusta ba dyan sa Subic? Oy, partner Henry, Reynadar, yung kaibigan natin doon, Henry. Si Reynadar, ang ating RH siya na ba ang bagong SBMA chairman ngayon? Siya na, hindi mo ba nabalitaan? Ano nga naman? Nagkaroon na ba ng turnover dyan, Kuya Ray, sa SBMA, sa pagbaba ni Chairman Jonathan Tan, at lumipat bilang Undersecretary ng DILG. At ang binanggit na kapalit ay itong lumilingon sa tawag na Eduardo Alinio. Commodore yata ito eh. Naging Commodore dahil dyan sa Subic Yacht Club. Kaya lang may mga nagpapadala sa atin ng mga question ka Henry. Siya yata, kung di ako nagkakamali, siya ba may-ari ng isa sa ari ng Manila Yacht Club? Tama ba? Hindi, doon sa Subic. Subic Yacht Club. May mga kumu-question, may mga nasyahan na mga may negosyo sa Subic, pero meron din hong mga tumututol at kumukontra dahil meron daw hong malinaw na conflict of interest dahil meron pala itong mga negosyo. Kung nag-divest naman yun ang karaniwang sinasabi. At yun naman ang hinihingi ng requisitos ng batas. Yan ang sinasabi, pero naniniwala ka ba ron? Kaya lang, pagka yan ang naging panuntunan, baka mga ubos ang mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ito raw palang, pinadalhan pa tayo ng isang section, isang parte
ng SBMA Manual of Corporate Governance, Ka-Henry. Sa section 6 article 2 nakalagay daw doon na SBMA employees SBMA manggagawa shall not directly or indirectly derive any personal profit or advantage by reason of their position in SBMA. O yun. Oo, yun na yun. Sino man daw hong empleyado ng SBMA ay hindi pwedeng direkta man o hindi direktang magkaroon ng personal na pakinabang sa by reason dun sa kanilang posisyon. The requirement is so strict that employees are mandated to actively avoid any situation wherein a conflict of interest may arise. Yun, dinidiin dito yung conflict of interest, Ka-Henry. Binanggit dito na ito raw po palang si Mr. Alino mayroong substantial financial interest sa dalawang locators dyan sa SBMA, itong Subic Bay Freeport Grain Terminal Services Inc. At itong Mega Subic Terminal Services Inc. At meron din siyang business interest in Mega Equipment International Corporation. So, Mega Equipment daw ito. Oo. So maraming negosyo dyan sa Subic. Itong si Mr. Eduardo Alino na kino-question ngayon ng mga locators dyan at sinasabing, ano yan? Bakit ganyan? Malinaw na conflict of interest yan. At ano naman ang paliwanag ni Ginoong Alino? Siya ba'y magda-divest o nag-divest na? Yun, dapat magpaliwanag yan. At syempre, ang appointing authority, Ka-Henry, bakit inilagay ang isang taong may malinaw na conflict of interest dyan sa SBMA? Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Teka, eto na, nasa linya na. Nasa linya na natin, Ka-Henry. Ang Kongreso kasi ay kinaladkad na ngayon sa Korte Suprema kaugnay ng 2024 National Budget, partikular yung unprogrammed funds. Hindi ho pamilyar ang marami sa atin dyan sa unprogrammed funds at bakit merong unprogrammed funds. Ito, may nag-file si Congressman Ed Salagman ay nag-file ng petition for injunction o humihingi ng temporary restraining order sa Korte Suprema para ipatigil ang pagpapatupad niyang unprogrammed funds na yan. Para malinawan natin yan, nasa linya natin ang chairman mismo ng House Committee on Appropriations, si Congressman Elizalde ko. Mr. Chairman, Congressman Zaldi, magandang morning. Si Ka Jerry po ito at saka si Ka Henry. Kong, good morning. Kamute. Hi, good morning. Ayan. Yes. Kong Zaldi. Okay. Hi, good morning, Jerry and Henry. Yes, sir. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming na aldaw sa inyong mga Bicolano ngunyan na nagdadarangog sa Kabikolan. Good morning po. Okay, bago ho dun sa mismong i-final ni na petition ni Congressman Lagman, explain nyo how ng maikli, Kong Zaldi. Ano ba yung unprogrammed funds at bakit may ganun sa ating national budget? Ano po to? Ang unprogrammed funds is hindi po siya part ng National Expenditure Program. It's a wish list po yan. Kung sakali lang may extrang pondo, may extrang revenue na makukuha, that's the only time this will be released. And it has been a practice na matagal na po yan since naging chairman siya ng appropriations. Dati po siya naging chairman ng appropriations 2007. And even before him, yung sa ating constitution, matagal na po yan na merong unprogrammed funds. And si Congressman Elsa Lagman, naging chairman ng appropriations, meron dyan pong unprogrammed funds. And for the last 15 years, member ho siya ng Bicameral Conference Committee. It's only even last year, 700 billion po yan na unprogrammed funds
And hindi yan ho eksaktong nare-release. 700 billion po yan ang program funds. Siya rin ho nag-approve yan, and I have here the documents na nagpirma siya, and legal po yan, and wala po dyan na illegal. Kasi hindi po yan ibig sabihin marirelease, ano? Unless there's a certification ng DBM, unless there's a certification ng Treasury na there's an extra revenue. Extra revenue. Opo. So hindi pala bagong bagay sa national budget ang unprogrammed funds. Opo. Hindi ho yan bago. Hindi ho siya, it's part of the system. Nung panahon ni Presidente Duterte, lahat pong presidential, meron po dyan, and hindi po yan illegal. Ang ginagawa lang po dyan is pinaplano para kung may excess fund and may emergency. Katulad po ng COVID, meron pong emergency tayo, and kinulang pa nga ho yung unprogrammed funds. Or dahil kung may excess revenue, naggumastuso tayo ng almost 400 billion, no? Ang ginawa ho ng gobyerno, nag-slash ng maraming na-slash na pondo sa NEP na hindi na tinuloy sa JA para lang matugunan ang mga bagong pangangailangan. Kailangan ho natin mag-planning para kailangan ho, pag may extra funds, kailangan kung may extra revenue, kailangan mayroong paglalagyan. Kasi hindi ho trabaho ng ating government ang mag-save ng pera. Kung hindi, kailangan po itong gamitin kung may extra funds para ang ating ekonomiya, ang growth natin, magkaroon ng double digit. Kasi ang gusto po natin talaga is double digit growth, and ang importante ho yan, direct assistance sa ating mga kababayan. Especially po sa panahon ngayon, medyo mataas po ang inflation, and yan po ay kinokontrol natin, pero naglalagay ho tayo ngayon ng pondo na just in case magkaroon ng extra revenue para po yan sa taong bayan. Ang pondo po ng gobyerno. Tama ba ako kung Saldi partner, sa pagkakaintindi ko na yung unprogrammed funds na yan, hindi pa yan pumapasok sa kaban? Yan ay magkakaroon lamang yan kung nag-exceed na ang target natin ng ating revenue. Yung unprogrammed fund na yan, Kong. Yes, kung nag-exceed na po at may pumasok na po extra revenue, savings, and nasa Pangulo pa rin yan po, nasa Department of Finance and nasa DBM kung gusto po nilang ma-release ang unprogrammed funds. Kasi kailangan pa rin po na dumaan sa Kongreso ang unprogrammed funds. Kung hindi po natin yan nailagay, hindi rin ho yan ma-release. So, kailangan ho meron nung concurrence ang both houses, ang unicameral, meron hong ang bicameral, ang Senate and ang Congress, kailangan aprobado, which is dumadaan po yan sa bicameral conference committee, and naging parte po dyan si Congressman Edsel Lagman on the last 15 years. Ewan ko kung bakit nagiging senile na siya, makakalimutin, and natutulog during, tulad din po yan ang sinabi niya sa COMELEC na yung 12 billion, siningit daw po namin. I-request po yan during the budget hearing na nabawasan po ng DBM ang sa kanilang request na 17 billion, 2 billion lang po ang ginawa. So, napilitan ho kaming magdagdag kasi paano pag may namatay na congressman, paano pag na kailangan may na-recall. Nasa saligang batas ho natin yan, dapat maglagay ng pondo. Pero ano ho ang safeguard natin dyan kung Saldi, na hindi naman ho yan common program, kung saan na lamang at kung anong programa na lang magustuhan. For example, may exit budget tayo, may program, nagkaroon na tayo ng pondo. Anong safeguard? Na hindi naman yan magagastos o magagalaw sa hindi nararapat paggamitan. Well, ang safeguard po dyan is, una-una meron no tayong commission on audit. Ina-audit po yan. Hindi po siya katulad ng intelligence fund na walang resibo. Number 2, dumaan po yan sa Kongreso at Senado, and inapprove yan not only the bicameral conference committee, but the whole Congress and the whole Senate. Dumaan po yan ulit sa floor, and inapprove po yan na buong pondo ng ating batas. So, hindi ho totoo na hindi yan inapprove. It was approved and pirmado po yan ni Congressman Edsel Lagman. Opo.
Okay, Kong, ang mukhang kino-question naman ni Kong Edsel dito ay yung dagdag, hindi yung buong unprogrammed funds. Ang Executive Department daw po, ang inilaan lang talaga na unprogrammed funds ay 289 billion, pero dinagdagan ninyo ng 449.5 plus billion. Opo, totoo yan. That's part din po yan. Ang unprogrammed funds nga ho, is hindi ho, wala hong kasiguruhan yan kung may excess fund. Same po nangyari ng 2023. We also added around 219 billion but hindi po yan na-release. So pati Kong, pati ho yung pagdaragdag ng sa unprogrammed funds na nire-request ng Executive Department, kapag ito'y dinaragdagan ng Kongreso, dati nang ginagawa rin ho yun, yung pagdaragdag? Dati nang ginagawa yan, hindi ho yan bago. And hindi ho yan sigurado. Same nang nangyari po ng 2023. Nagdagdag ho ng 219 billion but wala naman pong na-release, hindi naman po na-release yung pondo kasi wala naman pong excess funds. Hindi ho yan ibig sabihin obligasyon, hindi ho yan kontrata, hindi yan since hindi siya part ng general, hindi siya part ng National Expenditure Program, hindi siya part ng program funds. Ibig sabihin po, hindi ho siya, it's only a wish list na just in case may sobra, binibigyan natin ng otoridad ang ating pamahalaan para makatulong na mas marami sa ating mga kababayan para mas lalo pong tumaas ang economic growth natin. At yung nangyari sa atin sa panahon ng COVID, ito yung nagpakita ng lalong importansya ng unprogrammed funds dahil lahat naman tama ba Kong, wala namang nakakaalam na magkakaroon ng COVID. Opo, very important po yan. Ngayon, kung hindi ho marunong magplano si Congressman Excel Lagban ng unprogrammed funds, nako, kawawa po ang ating bayan. Katulad din po ng sinabi niya kahapon na si Congressman Bordado, nag-agree sa kanya. Kinopya niya po yung signature. Hindi naman pala po otorisado niya. Ang usapan nila, re-reviewin niya pa lang yung question sa Supreme Court. So, pati ho yan, kayo na po ang bahala mag-isip na dininay ni Congressman Bordado na yung signature niya is authorized. Ninakaw lang po ang sa kanyang signature. Kinuha and hiningi doon sa staff at ang sabi, nag-usap na sila, nabudol-budol ho pala ni Congressman Lagman, si Congressman Bordado. And nag-press release siya na hindi ho totoo. Same ho yan ng sa COMELEC, hindi rin ho totoo na linagay lang ho namin na walang request ang COMELEC. Nasa floor ho yan, nasa records na hinihingi. Hindi, kaya lagi ho siyang present. During the budget hearing, si Congressman Lagban ho ang pinakamasipag pumasok. Pinakaunang pumipila sa akin kung magre-request ng additional funds sa kanyang NEP. Kaya, I don't want to pero Kong Saldi, baka naman napakasama po ng ugali ng ating Congressman Lagman. Baka naman ho tumututol siya, nagtataas siya ng kamay at tumututol, hindi lang siya nananalo dahil majority ay pumapabor sa unprogrammed funds. Hindi ho kaya ganon? Hindi po totoo kasi kasama po siya, pumipirma po siya, and never, wala pong record na minumute siya or nagtututol siya. Nagkataon lang po kasi na si Congressman Lagman, ang aking number 2 nominee na si Congressman Jill Bungdalon, akala niya tatakbo sa 1st District at na po sa politika. Nag-umpisa na po ang politika sa Albay. At ginugulo niya na po ang ating administrasyon at kung ano-ano na po ang sa kanyang mga sinasabi na wala naman pong katuturan. Pero kung Saldi, sa Senado, si Senator Coco Pimentel ay kinokostyon din ho itong unprogrammed fund. Pagkakasabi pa nga niya, unconstitutional itong pagdaragdag ninyo sa unprogrammed fund sapagkat pwede lamang daw kayong magbawas pero hindi kayo pwedeng magdagdag doon sa budget na rekomendado ng Executive Department. Yeah. Una-una, right po yan ng kahit sinong mamamayan na mag-question sa Constitution, sa ating sa Korte Suprema. But sa totoo lang po, ang unprogrammed part, ang program fund, hindi ho siya part ng
NEP, hindi ho siya part ng budget. Kaya hindi ho siya part ng sinasabi niyang pwede ka lang magbawas pero hindi ka pwede magdagdag. Ang unprogrammed funds sa buong mundo, meron po niyan. Yan nga ho po yung pwede kang mag-dream, pwede kang mangarap na just in case may extrang pondo, pwede ho matuloy. So, but never ho nangyari. Katulad ho ng sample ko lang po, nung itong aking pagiging chairman last year, naglagay po kami. Hindi naman ho siya na-release lahat na 219 billion, no? Just in case, meron po siya, no? Katulad po ng December, nasa abroad na po ako, naubos na raw po yung assistance sa ating DSWD, sa AIX, no? Sa ito po yung assistance to indigent, yung mga walang-wala o yung poorest of the poor, meron pong extra na 1.5 billion pesos or 2 billion pesos. Sayang naman po yan na ikikip ng ating gobyerno. Sabi nga po ni Cardinal Tagle, inefficiency is corruption. Pag hindi ho natin yan ginamit, kawawa po ang ating mga kababayan na nangangailangan, especially the poorest of the poor, na that will directly benefit, directly provide economic growth sa ating mamamayan. Ang sinasabi po ni Senator Coco Pimentel na hindi pwedeng magdagdag is only the program funds. Wala pong nakalagay sa unprogrammed funds. Okay. Malinaw po yun, Kong Saldi. Bago lang kayo bumiyahe, isa pang maikling issue, nakakatanggap ho kami ng, nababasa ko sa iba't ibang group chat, itong, at sinusubukan nga sana naming kontakin si Congressman Paulo Duterte, na siya'y nakakuha ng 51 billion pesos sa huling 3 taon ng termino ng kanyang tatay as president. Totoo ho ba yun, yung mga kumakalat na sa mga group chat na yon, Kong Saldi? Well, sa totoo lang, nakakagulat to. Nakakaano kasi the other day, nagsalita po siya na 500 million lang daw ang pondo niya. So, naririnig ko po yan na ugong-ugong ngayon sa ating sa coffee talk, sa na nagkaroon siya ng pondo 51 billion. Sa bagay, nung panahon po namin na 18 Congress, naririnig ko na ho yan na napakalaki hong pondo ang na-release sa South, sa Mindanao, especially sa Davao and nearby regions. So, ang tawag ho nga yan, yan po ang Holy Land. Kaya wala ko naman ho pong makapag-question sa Kongreso na ganun po. Marami po nagre-reklamo katulad po ni Congressman Army Tevez. Masyadong nagre-reklamo kasi sa every congressman, usually ang average is 500 to 1 billion. So pag 2 billion, 3 billion ka or 4 billion, medyo ka na ho niyan, sacred cow ka na ho niyan. Ang balita ko dyan sa 51 billion, sa in 3 years, that's so much. Masyado po yung gluttonous na. Kaya kung naging 500 million lang ho ang pondo niya, which I think hindi ho totoo. Nung nagreklamo siya, sinilip ko po, it's 1 billion po ang umabot sa distrito niya. Pero itong 51 billion, pinapahanap ko na po to. Mukhang wala pa akong hawak na dokumento, pero ang narinig ko po, kino-confirm mo sa akin na mukhang 99% is 51 billion is totoo po yan. Ito nga daw ho, dahil doon sa nung 2020, ay meron ang first district ng Davao kay Congressman Duterte na 13.7 billion. Sa 2021, 25 billion plus. At sa 2022 ay 13 billion plus. Ayun na nga, nasa 51 billion nga in total in 3 years ito. So, na-check nyo na ito sa DBM o DPWH, Kong Zaldi? Opo, actually, nung kumakalat po yung dokumentong yan, tumawag po tayo and na-verify natin. And kino-confirm, wala lang ako makuha ang dokumento sa
DPWH. Pero kinonfirm na po yan sa akin ng DPWH na totoo nga daw po yan ng dokumento. And yung sa DBM naman, I think they're going to issue formal and totoo rin daw po. And gusto ko lang sana magkaroon ng formal na dokumento just to make sure na itong pero on the phone they confirm na nagulat din po na masyadong malaki, very historical itong sobrang paglobo ng pondo sa First District ng Davao City. Pag nakikita nyo dyan sa itong lista, almost lahat po yan na Mindanao. Kaya nagtaka ho talaga ako na sana dapat wala na hong baha sa Davao City kung nagamit ho yun ng tamang naiplano. Naiplano po ng todo sa Davao City ang itong mga pondong to. Opo. Kong Zaldi, marami pong salamat sa inyong pagpapaunlak ngayong umaga. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Thank you. Good morning and thank you sa inyo, ka Jerry and ka Henry. Maraming salamat sa inyong pagpaunlak and sa inyong pag-request bigay paliwanag sa ating taong bayan. Congressman Elizalde Co, Chairman, House Committee on Appropriations. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2. 2 por 2. Ano sabi ka, Henry? 99% na totoo. Hinahanap na lang niya yung hinihintay na lang niya yung dokumento, pero kinonfirm na sa kanya ng DPWH, DBM. Pati ng DBM. 51 billion. Magkaganon pa man, bukas din naman tayo sa paliwanag ng kampo ni Congressman Paulo Duterte. Nung isang araw pa natin sinusubukan makuha yung side gun. Sabi ko nga noon, baka paninira na naman ito. Oo. Sa mga Duterte. Siyempre hindi naman fair 'yun na manira ng walang basihan. Pero kung totoo nga ito at na kinu-confirm ni Congressman Zaldico, chairman ng Appropriations Committee, kung 51 billion sa first district lang ng Davao, yes. Dapat nakikita ito ng mga taga Davao kung saan napunta, saan ginamit ang napakalaking pondong ito. At kung totoo rin yan, dapat mahanap kung ilan bang congressman ang nabiyayaan din ng ganyang kalaking pondo. Oo, napakalaki. May pinadala sa atin listahan ng top 20 congressmen na nakatanggap ng pinakamalalaki. Karamihan andyan nga sa Davao. Yun! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Ganap na po ang alas 7:15 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Huwebes, 18 sa buwan ng Enero 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Grupo ng mga panadero humirit ng 2 pisong taas presyo sa Pinoy Tasty at sa Pandesal. Apat na abogado ng Bureau of Immigration hiniimbestigahan na sa visa scam. Lalaki na ilang araw nang hindi naliligo, nagnakaw ng pabango. Arestado! Samantala, hinatuan Surigao del Sur, niyog-yog niyanig na naman ang magnitude 5.7 na lindol kagabi. Canada,
naglabas ng travel advisory sa 17 lalawigan sa Mindanao. At hirit ng Department of Health na suspendihin ang dagdag kontribusyon sa PhilHealth, pinag-aaralan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako si Henry Uri. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:17 ang ating oras. Unahing balita, humirit ang samahan ng commercial bakers ng 2 hanggang 2.50, 2 pesos hanggang 2.50 ang taas sa presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal dahil sa sumipang presyo ng raw materials na ginagamit sa paggawa ng tinapay. Nakatakdang isumite ng PhilBaking ang kanilang data sa Department of Trade and Industry para i-justify ang hinihingi nilang taas presyo. Kinumpirma naman ito ni DTI Assistant Secretary Amanda Nograles at pangunahing rason na binanggit ng PhilBaking ay ang tumaas ngang presyo ng raw materials. Sinabi ni Nograles na tinututukan din ng DTI ang shrinkflation o yung lumiliit na item pero walang pagbabago sa presyo para malaman kung may halo na itong panloloko. Kaugnay niyan, si Edniel Parosa ay nag-ikot sa mga panaderya dyan sa San Juan. Kumusta ang sitwasyon? RH52, Edniel Parosa. Kami ni Edniel. Jerry at Henry, kanya-kanya diskarte yung mga panaderya dito sa lungsod ng San Juan para mamintina yung presyo at produkto ng kanilang mga ibinebenta sa gitna ng nagmamahal na raw materials. Sinuyod ng DZRH News itong kahabaan ng Domingo, naging F. Blumentritt Street ngayong umaga, kung saan nakita nating lahat ng mga bakery dito, Jerry at Henry, na sariling brand ng Tasty. Naganap kasi tayo ng Pinoy Tasty na mas mura, karaniwang ibinebenta, nakikita sa mga convenience store at sari-sari store. Pero dito, gaya sa Eagle Sun, Potpots Bread House at yung mas kilalang store na Park and Go, may sarili-sarili silang brand ng Tasty. Pero hindi nalalayo sa Pinoy Tasty, yung benta ng Potpots, 40 pesos ang isang balot. Habang mas mahal syempre yung Park and Go na 47 pesos. Lahat ng mga binabanggit natin, kinumpirma na mahal na raw yung raw material sa paggawa ng tinapay. Kaya itong huli nating panaderyang babanggitin, itong The Little Baker, hindi nagbebenta ng Tasty. Mahirap kasi umanong i-produce ang Tasty at talo sila sa sabay-sabay na pagmamahal ng harina, asukal, powdered milk, ultimo mantika. Kaya ayon sa kanilang pamunuan, maliban sa hindi pagbebenta ng Tasty, ililitan na lamang nila ang kanilang ibang mga tinapay para makaagapay sa kanilang puhunan. Hindi umano opsyon ng The Little Baker ang magtaas ng presyo gaya ng hirap ng grupong panaderyang Pinoy na 2 pesos na increase dahil magre-reklamo naman ang kanilang mga mamimili. Siyempre, tinanong natin yung mga suki. Pakinggan natin sila, may kilang. Siguro po na lang po, mag-limit na lang po ng size ng tinapay. Kasi para simple rin po yung amount ay babayaran na presyo. Pag-late na lang. Mura presyo. Okay lang kahit lumiit pandesal, Tasty. Okay lang. Hindi nakabudget sa araw-araw yun. Nakabudget sa araw-araw. Pero sakto lang. Ang tinig ng mga mamimili ng tinapay sa lungsod ng San Juan, mas gusto ang lumiit ang size kaysa magmahal ang presyo ng kanilang mga binibili. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, sa iba pang mga balita, hindi magdadalawang isip ang Bureau of Immigration na irekomendang patawan ng administrative disciplinary action ng mga tauhan nitong sangkot na naman sa visa scam. Ito'y matapos matuklasan ang peking employment visa ng 459 na mga dayuhang nasa bansa na pinitisyon ng mga peking kumpanya. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, 40 travel agency ang questionable ang papel kasama ang 4 na BI lawyers. Nauna rito, pinaimbestigahan na ni BI Commissioner Norman Tansinco ang 4 na abogado na umano'y sangkot sa modus. Narito ang tinig ni Sandoval.
iba-iba po, marami pong nasa Metro Manila, pati iba-iba po yung mga kumpanya na peke. Marami-rami po yan, mahigit 100 po yung mga 116 employers po, yun nakita natin na peke ang mga dokumento. Ang hirap din. Yes, kasi if you look at it on paper, kompleto ang kanilang mga documentation on paper. But if you conduct post-audit at makita po yung mga actual na company at double-check yung existence of actual companies, then dun po nalalaman na hindi po totoo yung mga kumpanyang yan. Isang lalaki na aresto matapos magnakaw ng pabango sa isang grocery, ngunit hindi para iregalo sa kanyang nililigawan, sabi ni mother namin din kundi para sa kanyang sarili. Ang dahilan ng suspect na hindi pa binanggit ang pangalan, nahiya pa, no? Ilang araw na raw siyang hindi naliligo. Kaya nagnakaw siya ng pabango para i-spray sa kanyang sarili. Ito ay nangyari ho dyan sa Bacolod City. Ayun, to! Sa kwento ng guard sa isang grocery na si Milandro Diero, lumapit sa kanyang lalaki at nagtanong kung saan nakalagay ang mga cologne. Naaktuhan ni Diero ang suspect na ninanakaw ang isang bote ng cologne at nang sitahin niya ito ay inisprayan ang kanyang mata at mabilis na tumakbo. Pero nagkahabulan. Inamin naman ng suspect ang ginawang krimen at nagawa lang daw niya ang pagnanakaw dahil ilang araw na nga siyang nangangamoy. Yan yata yung, ang ninakaw niya yata yung Papa Cologne. Papa? Papa? Papa Cologne. Samantala, sa iba pang mga balita, niyanig ng magnitude 5.7 na lindol ang hinatuan Surigao del Sur kagabi. Ayon sa PBOX, tectonic ang dahilan ng lindol alas 8:32 ng gabi. Naitala naman ang PBOX ang Intensity 5 sa Hinatuan at Bislig, Surigao del Sur, habang Intensity 4 naman sa Tagbina, Surigao at Butuan, Agusan del Norte. Intensity 3 naman sa Kagwait at Tandag, Surigao del Sur, Pantukan, Mako at Nabunturan sa Davao de Oro, Magsaysay at Gingoog sa Misamis Oriental. Naramdaman ang Intensity 2 sa Davao City, Cagayan de Oro City, Libona, San Fernando, Talakag sa Bukidnon, maging sa Balingsag, Misamis Oriental. Naitala rin ang Intensity 1 sa Katarman, Ginsiliban, Mambahaw at Sagay sa Camiguin. Wala namang naitalang pinsala ang PBOX at wala ring inaasang aftershocks. Binalaan ng Canadian government ang kanilang mga mamamayan sa pagbiyahe sa Pilipinas dahil sa krimen, terorismo, civil unrest at kidnapping. Karamihan dito ay mga lugar sa Mindanao, kabilang ang Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, Maguindanao, Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Nasa travel advisory rin ng Canada ang Cotabato, Sarangani, South Cotabato, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga, Sibugay at Sultan Kudarat. Pagsabihan ninyo yung inyong mamamayan na si Professor Alex Barros. Biyahe ng biyahe sa Zamboanga yan. Si Alex, Professor Alex Barros. Canadian yun Canadian citizen na yun Pinapayuhan din ng Canadian government ang kanilang mga mamamayan na iwasan ng non-essential travel sa iba pang mga lugar dyan sa Mindanao. Pati Davao, binanggit pati Davao City. Mario Josep ito. Samantala, pinag-aaralan naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang hirit ni Health Secretary Ted Herbosa na suspindihin ang nakaschedule na taas singil sa premium rates ng PhilHealth ngayong buwan. Ayon kay Secretary Cheloy Garafil ng Presidential Communications Office, binubusisi pa ng Pangulo ang mga panawagang suspindihin ang 5% na pagtaas sa singil premium ng mga miyembro ng PhilHealth. Bukod kay Secretary Herbosa, humirit din si ECO President Sergio Ortiz Luis Jr. kay Pangulong Bongbong Marcos na ipagpaliban muna ang implementasyon nito at sa halip ay ayusin muna ang PhilHealth ng kanilang sistema. Ang nakaschedule na premium rate increase ngayong 2024 ay batay sa nakasad naman sa Universal Healthcare Law na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2019.
7:31 ng ating oras. Kuyang Elsa Bartolomeu, magandang morning. Si aking kumaring si Bukala. Si Bukal Bing Santiago Solis ng Romblon. Sa Romblon. Kuyang Chris Nulod, sila ay nagmumotor dyan sa silang Cavite papuntang Tagaytay at ang lamig ng panahon. Ganon din si Kuyang Kevin dyan sa Harley Davidson sa EDSA. How are you? At si Jerry Labasan at si Mr. Jalom Tang ay nakatutok dito sa mga report ng ating RH Reporters. Meron palang, 50 pamilyang nasunugan sa Muntinlupa. RH8 Christian Manyo. Come in, Christian! Jerry, pansamantalang dinala at tumutuloy sa Alabang Elementary School ang 54 na pamilya o 211 individual na kabilang sa mga nasunugan sa isang residential area sa 7D Ilaya Street, Barangay Alabang, Muntinlupa, City kagabi. Agad naman nagtayo ng tents ang barangay para ihiwalay ang mga senior citizens, buntis, PWD at may sakit at nagbigay na rin ng ilang pangunahing pangangailangan para sa mga apektadong residente. Habang agad naman nagpadala ng mobile kitchen si Mayor Rufi Diazon para tiyakin na mayroong makakain ng mga apektadong residente. Tiniyak naman ang pamunuan ng Alabang Elementary School na hindi maapektuhan ang klase ng mga estudyante sa nasabing paaralan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Teacher Lucky Alvarez, Facility Coordinator ng Alabang Elementary School. Okay naman yung mga evacuees natin ngayon dito sa Alabang Elementary School dahil sa maaga pa rin na komunikasyon at aksyon ng mga taga-local government. Ngayon, syempre, ang una natin iniisip is yung kapakanan talaga ng mga estudyante at same time yung facilities rin dahil alam naman natin na wala namang pupuntahan ng ating mga evacuees na kundi itong Alabang Elementary School. Bago namin pinapasok dito sa Alabang Elementary School ay pinaliwanag namin ano ba ang mga kahilingan or mga demands na rin ng Alabang Elementary School regarding dito sa kapag cater na evacuees. Ngayon, sinabi namin na kung maaari, meron laging mga security at mga magpapatahimik or sabihin natin magpapatiwasay ng pagstay nila dito na kung maaari hanggang 3 araw lang dahil nga syempre para ma-prepare din at syempre sa edukasyon ng mga bata lalo na kung darating next week kasi exam week na Sa datos ng Bureau of Fire Protection, pasado alas 8 ng gabi kagabi nang sumiklat ang sunog sa residential area sa lugar na umabot na ikalawang alarma at tuluyang naapula bago mag-alas 11 kagabi. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Christian Manyo. Samantala, ang Manila Police District daw hoy naghahanda na para sa pista naman ang Santo Niño sa Sabado. Si RH Summer 29, Boy Gonzales. Boy! Very appreciate na pagilagawa ang paghahanda ng Manila Police District maging ng Manila City Hall o ng Manila LGU sa malapit na pista ng Santo Niño sa Tondo. Ito sa patuloy na cleaning at clearing operation sa paligid at simbahan ng Santo Niño. Dito isa na rin sinagit ang mga street dweller. Ayun na din ipinatupad ang zero gender policy sa bahagi nito kaba ng Ilaya Street para sa posisyon o yung tinatawag na lang lakbayaw. Naka-alerto rin ang patuloy na nag-monitor and pili sa isa kasang lakbayaw sa mismong disparas ng pista at pailaw naman sa madaling araw ng Linggo. Magpapakalat rin ng mga pulis sa iba pang bahagi ng Tondo para sa mga aktibidad na may kaugnayan sa naturang pista. Sa bahagi ng paglilinis ay binakbak na tinanggal na Jerry Henry ang tinanyong inilagay na inodoro dito sa gilid ng kalsada sa mga kontraktor na gumagawa ng kalsada sa kabahan ng Northern Street sa Tondo. Malapit naman to sa mismong simbahan ng Tondo. Patuloy-tuloy ang ginagawang flashing sa kahaba naman ng Ilaya Street para sa nalalapit sa pista ng Tondo. Wala sa kainahin na sa Pilipinas dito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Boy! Thank you, RH Reporters. Susunod! Sino itong magaling na aktres?
na ngayon daw, Ka Henry, madalas makita ng mga kasambahay na nagsasalitang mag-isa. Baka naman nagpa-practice lang ng linya niya sa pelikula. Monologue. Sino yan? At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:37. Ang DZRH Pangunahing balita. Sa ilan pa nating mga balita, kumpirmadong nakatanggap ng 51 billion pesos na allocation si Congressman Paulo Duterte sa huling 3 taon ng Duterte administration. Ito ang kinumpirma sa DZRH ni House Appropriations Committee Chairman at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co base sa pakikipag-ugnayan niya mismo sa Department of Budget and Management at sa DPWH. Ayon kay Congressman Co, very historical o kauna-unahan po ito ang sobrang paglobo ng pondo sa unang distrito ng Davao. Congressman, nasa Davao ka ba? Baka sumakay na ng DBM naman, I think they're going to issue formal and totoo rin daw po. And gusto ko lang sana magkaroon ng formal na dokumento just to make sure. Pero on the phone, they confirm na nagulat din po. Masyadong malaki, very historical itong sobrang paglobo ng pondo sa first district ng Davao City. Pag nakikita nyo dyan sa itong lista, almost lahat po yan na Mindanao. Kaya nagtaka ho talaga ako na sana dapat wala na hong baha sa Davao City kung nagamit ho yun ng tamang naiplano. Naiplano po ng todo sa Davao City ang itong mga pondong to. Samantala, sa kaugnay pa rin balita, kinumpirma nga ni ako Bicol Party List Congressman Elizalde Co na 99% na kumpirmadong tumanggap ng historical fund para sa Davao City si First District Congressman Paulo Duterte na aabot sa 51 billion pesos. Sa panayam ng programang 2x2 kay Co, kinuwento nitong dokumentado na lamang o dokumento na lang ang hinihintay para patunayang nakakuha ng pondo si Paulo Duterte. Tinawagan naman niya ang Department of Budget and Management at pati ang Department of Public Works and Highways na siyang nagkumpirma sa kanya ng natanggap na budget ni Congressman Pulong. Narito muli ang tinig ni Congressman Co. Usually ang average is 500 to 1 billion. So pag 2 billion, 3 billion ka or 4 billion, medyo ka na ho yan. Sacred cow ka na ho yan. Ang balita ko dyan sa 51 billion in 3 years, that's so much. Masyado po yung gluttonous na. Kaya kung naging 500 million lang ho ang pondo niya, which I think hindi ho totoo. Nung nagreklamo siya, sinilip ko po, it's 1 billion po ang umabot sa distrito niya. Pero itong 51 billion, pinapahanap ko na po to. Mukhang wala pa ho kong hawak na dokumento, pero ang narinig ko po, kino-confirm mo sa akin na mukhang 99% is 51 billion is totoo po yan. Sa ibang balita, nakipagpulong si House Speaker Martin Romualdez sa mga manager ng nangungunang Sovereign Wealth Fund at mga leader ng iba't ibang bansa sa 2024 annual meeting ng World Economic Fund sa Davos, Switzerland. Ayon kay Romualdez, nagbukas ito ng pintuan para sa ugnayan at kolaborasyon, gayon din ang investment opportunities para sa Maharlika Investment Fund ng Pilipinas. Pinayagan na ng Department of Trade and Industry ang manufacturers ng basic goods na liitan ang size o timbang ng kanilang mga produkto. Ito ay sa halip na taasan ang presyo sa harap ng tumataas na gasto sa production cost. Pero ayon kay Assistant Secretary Amanda Nograles, kinakailangan munang tiyakin kung tama ang timbang na nakalagay sa packaging matapos itong bawasan. Bukod dito, dapat patunayan ng manufacturers kung talagang nakabatay ang downsizing sa kanilang produkto sa tumataas na cost of production. 3 ang sugatan sa sunog na tumupok sa isang residential building sa Mandaluyong.
Ang mga biktima na may edad 20 hanggang 35 ay pawang nagtamo ng paso at nakaranas ng hirap sa paghinga. Nagsimula ang sunog sa 3-story building sa Barangay Hulo pasado 1:00 ng hapon kahapon na umabot lamang sa first alarm. Kasado na ang 10 araw na gun ban sa Iloilo City para sa selebrasyon ng Dinagyang Festival. Epektibo bukas ang suspensyon ng permits to transport at carry firearms outside of residence at tatagal naman hanggang Enero 29. Ayon kay City Police Chief Colonel Joresti Coronica, tanging mga miyembro lamang ng PNP, AFP at iba pang law enforcement agencies na gumaganap sa kanilang tungkulin at yung mga nakasuot lamang ng agency prescribed uniform ang papayagang magbitbit ng baril. 285 billion pesos. Wow, mahigit 285 billion pesos. Ito raw po ang bagong record sa gross gaming revenues o kinita ng mga integrated resorts, electronic games at mga casino sa Pilipinas noong 2023. Yan po ay ayon sa PAGCOR. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, nahigitan ng 2023 ang dating pinakamataas na kitang naitala noong 2019 bago magpandemya. Patunay ang pagtaas ng gross gaming revenues sa masiglang paglago ng local gaming industry. Ayon kay Chairman Tenco na umaasang magpapatuloy ang paglakas ng industriya. Tiwala si Chairman na natataas pang lalo ang gross gaming revenues ngayong 2024 na tinatayang aabot sa 336.3 billion pesos dahil sa inaasahang pagbubukas ng mga bagong integrated resort sa bansa. Isa sa pinakamasiglang sektor ng industriya ngayon ang e-games na binubuo ng mga e-casino, e-bingo, sports betting at specialty games na inaasahang kikita ng 61 billion pesos. Pinalawig na ng Department of Education ang voucher program para sa mga grade 11 students sa state universities and colleges at mga local universities and colleges sa bansa. Ayon kay DepEd Undersecretary Michael Poa, alinsunod ito sa kautusan ni na Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte upang makapagpatuloy naman ang pag-aaral ng higit sa 17,000 mga mag-aaral sa grade 11. Magiging beneficiary pa rin ang programa ang nasabing mga estudyante hanggang grade 12 o school year 2024-2025. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Oy, Kuya Mel Magno dyan sa NAIA. Kumusta ba mga OFW natin na VIP ang treatment dyan sa lounge, sa OFW lounge sa Terminal 1? Nakakakain na ba sila ng masarap na lugaw dyan? Natikman mo na ba yung lugaw dyan, Kuya Mel Magno? Eto na. Sino ba yung actress na Erika Henry? Na hindi lang pala daw naoobserbahan kundi kinatatakutan na tuloy ngayon ng mga kasambahay dahil nagsasalitang mag-isa. Nakakatakot yan kung nagsasalitang mag-isa at inaaway pa niya yung kanyang kausap. Ayun, naku po. At siya'y pinatulan. Sino yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes, magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning ka, Jerry. And of course, Papa Henry. Good morning. Pero hindi good morning ngayon sa mga kasambahay ng naturang actress dahil natatakot na sila dito kay actress dahil madalas daw ay nagsasalitang mag-isa nang wala namang kausap. Tumitindi na rin daw ang kakaibang ugali ng naturang actress na kung saan madalas din daw ito ay nagagalit ng walang dahilan. Kung minsan na lang daw ay bigla na lang daw itong isisigaw, pero kung minsan naman ay napakabait-baitan. Hindi mo raw tiyak kung ano pag-ugali ng actress. May mood swing. Oo, mood swing siya ngayon. Sabi nga ng ating source ay may mga kasambahay daw ito na nag-aalisan. Hindi daw nagtatagal dahil mood swing nga ang naturang actress. Minsan galit, minsan natutuwa, minsan bigla na lang nagwawala. Naku, may history ba yung actress na yan? Kasi maraming problema ito ngayon di ba? Kung ano-ano man naging problema niya ngayon. Nabalita na ba yan tungkol sa paggamit ng drugs?
Noon, oo. Talaga. Nako, parang kilala muntik na mabanggit ni Claudine, ni Henry yung pangalan. Henry, dahan-dahan. Talaga. Henry! Chubby ba yan? Chubby? Chubby ba yan? Chubby? Naging sexy uli na ngayon. Pumayat daw uli ngayon. Sexy na uli ngayon. Marami nanghihinayang dahil mabait naman itong actress na ito. Kaya lang dahil sa kakaibang ugali ay kinatatakutan na talaga siya. Kung minsan sasabihin niya magbabalik showbiz pero hindi naman din. Ang dami niya mga plano pero hindi rin natutuloy dahil sa kung anong dahilan dahil sa kakaibang ugali nga ng naturang actress. Pero magaling na actress yan. Oo naman. Sayang. Kapanahunan. Tumaba pero ngayon sexy na ulit? Sexy na uli. Ano daw ang ginawa? Malay ko. Pero baka nag-exercise naman. At saka uminom ng mga kung ano-anong gamot. Ayan, minom ng kung ano-anong gamot. Yan ang muna ang aking chika ngayon dahil medyo masakit pa rin ngayon ang aking tenga. Nako, bakit? Joseph, ano ba yan? Yan ang ating DZRH Showbiz News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Pangunahing balita sa sports. Samantala sa sports, pinatumba ng number 5 Meralco ang number 4 na Phoenix sa quarterfinals ng 2023-2024 PBA Commissioner's Cup. Kinailangan ng Bolts ng 3 overtime para ungusan ang Fuel Masters sa score na 116-107 at nakapuwersa naman ang do or die sa quarterfinals. Tumapos si Bong Quinto ng 19 points, 2 rebounds at 4 assists para sa Bolts. 16 points naman ang iniambag ni Chris Nusa mahabang may 20 makers at 10 boards si Cliff Hodge bago nagka-right ankle injury. Binanderahan naman ay import Jonathan Williams ang Fuel Master sa kanyang 24 points, 24 rebounds at 6 assists at may tig 20 markers sina Tyler Tio at Jason Perkins. Pangunahing balita sa kalusugan. Isang baby sa Brazil ang isinilang na may 4 na kidney. Joseph, itinuturing na extremely unusual congenital anomaly ng medical community. Kwento ng 21 anyos na si Talia Silva Alves, premature niyang ipinanganak si baby Isis na may 2 accessory kidneys. Tinatawag na supernumerary kidneys o accessory kidneys ang pagkakaroon ng isa o higit pang extra kidney ng isang tao. Ayon sa mga eksperto, pinaniniwala ang resulta ito ng abnormal division ng nephrogenic cord sa embryo wall sa panahon ng pagbubuntis ng ina ng sanggol. Dahil sa hirap na pag-ihi ni baby Isis, inalis ang kanyang upper right kidney pero hindi ito maaaring i-donate dahil hindi normal ang blood vessels nito. Normal naman umano ang functions ng 3 pang kidney ng sanggol pero madalas itong ma-ospital dahil sa flu at pneumonia. Samantala, sa ibayong dagat, 20 katao naman ang patay matapos sumabog ang isang pagawa ng paputok sa Suphanburi Province sa Thailand. Ayon kay Provincial Governor Natapat Suwan Pratip, walang natagpuang survivor ang mga responding otoridad. Marami ring individual ang nasugatan sa insidente at kasalukuyang ginagamot ngayon sa ospital. Pinaimbestiga na ni Prime Minister Srita Tavizin kung legal ang operasyon ng firework factory o kung resulta ng kababayaan ang pagsabog. Naghatid ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako si Henry Uri. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. RH number 1. Tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2. 2 por 2. Ahoy!
Henry, nabalitaan mo na ba na may aabangan daw sa Manila Broadcasting Company? Oo, pero excited ako. Kaya lang bakit secret daw mo ito? Sabi ni Chairman Chuck Delgra, dating chairman ng LTFRB na nakikinig sa atin, ano ba yung secret ninyo riyan sa MBC? Secret pa talaga. Kuyang Nick Bartolome, General Nick Bart, na nandyan pala sa Davao. Umuulan pa ba dyan? Nag-aalala sa'yo si Kuyang Els Bartholomew. Secret pa talaga ito. Kaya nga sama-sama tayo Pilipino na dapat tumutok sa DZRH, DZRH TV, yes, the best, Love Radio at Easy Rock para sa mga clue tungkol sa malaking balita na ito. Nako, hindi ho ito fake news ha. Basta MBC, siguradong malaking balita ito. Yun. Nung isang araw, ang kinukwento mo sa akin, Ka Henry, yung survey ng Nielsen na number 1 na naman ang DZRH. Ano sabi ng Kantar? Yun, kinumpirma ng Kantar. Meron hong latest survey din ng Kantar na ganun din ang laman. Ganun din ang resulta. Kaya maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, mga kababayan natin. Hindi naman sa pagmamayabang, number 1 ho kami. Salamat po sa inyo na marami. Salamat po sa inyo. At thank you sa iyo, Ka Henry. Thank you. Sa pagsama. At kay Kumbachero, pagaling ka. Bukas siguro pwede na yan. Ka masyado nagpupuyat hanggang gabi ka raw, hanggang hating gabi ka raw sa kalsada kagabi. Katulso, tingin. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Jax is back, Plexus starts for the moment.